nilaglag ni Claire Castro si Tito Soto. Naka-live siya ngayon. Nakahiga ako. Buksan ko ng YouTube. Nag-autoplay. Tapos saktong dito pa talaga. Yan o, naka-live siya ngayon. Oo, yan. Naggumagalaw-galaw pa yung... Ay, may nagpalipad. O, tumatanggap ng regalo. Public official, tumatanggap ng gift. Anyway, wag tayo dyan. Ang title ng kanyang live ay ano ba to? Kagi Claire Castro, bobo mo talaga. O yan yung title niya ha. Senator Marcoleta at ex-Justice SC Justice Carpio magdedemandahan na. O, walang question mark ha. Bobo mo talaga Claire Castro. Malalaglag ka pa ng kakampi mo eh. Tuloy. Ay, hindi. Nasaan ba yun? Balik natin ng konti. Ang ganda ng title nung comment. Yan ang utak ka, Clear. Gulbihin ko ting si Marcoleta one time lang. Tapos mag-public apology na lang ako after. Bobo! Pag ginulpi mo yan, idedemanda ka, tanga. Hindi mo man lang payuhan, no? Grabe. Ang noise na matagal na natin nadinig. Yun lang. Diba? But anyway, dito tayo mga Clear, ha? Yung debate na yan. Gagi, puti-puti ni Claire Castro. Sino ba? May umurong na ba? May umurong na ba? Ang toot! Ha? Anong toot? Meron na bang umurong? Tingnan natin mga Clear, natin. Umurong ng bayag. Pero, bago pa man din magka-debatehan, mantalang umokay na yung kalaban, ha? Ito, binasag na ng DFA si Marcoleta sa press con, kaya no need ng debate. No need daw ng debate, sabi ng follower mo. May ganun eh. Wala lang ibahan ng issue, mga Clear. Walang ibahan. Kasi may mga naghahamon, ito yung issue, tapos biglang oo sa debate, pero gusto niya itong issue. Yung issue gusto niya. Natural maghahamon ka ng debate sa isyong gusto mo, tanga. Ikaw ang maglalatag ng gustong ng topic na idedebate. Anong masama doon? Parang may laman yung sinasabi mo no? Yung pinaka-issue, yun ang unang naging dahilan kung bakit kailangan magdebate. Inayawan. Inayawan? Inayawan ba? Paano? Inayawan. Diba? Umayaw sa sa issue talaga na yun ang sinimula nung bakit kailangan magdebate. Didebate tayo, pero itong gusto ko. Hindi, naiintindihan nga nung subscriber mo Sabi niya, sinampal daw si Marcoleta ng DFA kaya hindi na kailangan ng debate. Tapos, problema mo ngayon kung hindi matutuloy ang debate. Tanga ka talaga. Topic. Ay, malabo yun. Bahagang buntot nun. Ay, bahagang buntot. Congressman Marcoleta, Senator Marcoleta, bahag daw ang buntot mo. Diba? Sa isyong unang pinalaki, tapos, umayaw sa issue na kanyang pinalaki, at gusto ibang issue. Ganun ba? Sige. Bakit? Kasi doon sa unang issue pinalaki niya, kasi talo siya dun. Hindi pa nga nagde-debate. Talo na. Ang galing talaga ni Claire Castro na. Wala pa, hindi pa nangyayari yung debate. Talo na. Ang galing. Hayop. Kasi talagang wala siyang ebidensya dun. Mangyayari dun, ano lang yun wala daw ebidensya. Wala daw. Intriga. Walang kwenta. Walang kwenta. So, ngayon, gusto niya, ibang issue. Bahagang buntot na ba? Bahagang buntot. Okay. Bahagang buntot. Ganun. Chismis lang, di ba? Chismis ang pinanggalingan. Hindi, Adductus Rex na Lasenggo. Chismis daw. Gustong debatihin. Ngayon, umaalis doon sa chismis na kinreate niya. Ganun, mga Clear. Wag dapat ganun ang debate, ha? Tingnan natin. Ano bang issue dito, mga Clear? Ilalatag mo ng issue. Tagal mo. Anong pinagsimulan ng issue dito? Yung ipamigay ang Kalayaan Group of Finance. Yun. Na ano nga, na out of context nga si Marcoleta pinaliwanag, pero ayaw niyo makinig sa paliwanag kasi gusto niyong salsalin yung issue na yon. Pinakita na nga na in-splice na nga ni Ping Lacson yung video para magmukhang masama yung tao Pero ayaw niyong pag-usapan kasi pabor sa inyo. Kasi wala sa EEZ. Wala naman talaga sa EEZ. Hindi, sige nga, i-rebat mo yun. Nasa loob ba ng EEZ ang Kalayaan Island Group o wala? Wala. So walang problema doon. Wala daw sa exclusive economic zone. Yun Wala naman talaga. Yun. So doon sila magdebate. Oh. Pero kung may dadagdagan ka pa
Diba? Para ma-justify mo sarili mo sa ito yung issue. Hindi, yung idadagdag mo, yun yung ebidensya mo. Yun yung pang-back up mo sa argumento mo. Ano ba yan? Ibang usapan yun. Hindi. Kasi yung una mong pinanggalingan. Hindi, yung unang pinanggalingan, yun yung topic ng debate. Pero kailangan mong maglatag ng mga supporting arguments o supporting na mga ebidensya mo para matindigan mo yung argumento mo na yung Kalayaan Group of Island ay wala nga sa ECC. Wala naman talaga. Doon palang talo na. Di ba? Okay, eto tayo mga klip. Pero ngayon, mukhang umiiwas. Hindi ko alam mga klip, anong late? Mukhang umiiwas, nabahag ang buntot, Pero ewan ko mga kaklir, biglang kambyo, ayaw mong makasuhan. Ayaw mong makasuhan. Takot ka na. Test, parang wala. So, ang mangyayari dito, demandahan na lang na wala ang debatehan. Okay. Pwede naman yun. Anong problema mo kung may demandahan at walang debatehan? Pwede naman yun. Dinemanda ka nga ng walang debatehan, di ba? So, anong problema doon? Wala kang point, walang laman. Empty na naman yan. Wala, Claire Castro. Pwedeng magdemanda kahit walang debate. Ikaw nga nakasuhan, walang debate, di ba? Okay, tuloy tayo dito mga klip. Saan na ba siya? Ito tayo. Bang 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 bang. Hindi mo na play. Hindi mo na ipakita. Bang 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 hang bang 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 bang. Huy. Hindi mo na ipakita. Huy. Wala man lang nagsasabi. Nakapin pa rin yung kay Lasenggong Addictus Rex. Wala. Huy. Wala man lang nagsasabi, Naghihintay lang yung mga tanga. Wala, huy. Sorry. Hindi mo pala na chori. Ang kalay. Dahil sa isinulat itong Eto na. Tignan nga natin kung meron siyang mairerebat dito. desisyon ni Senador Rodante Marcoleta si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio dahil sa isinulat itong desisyon sa isang kaso noong 2011 kaugnay ng teritoryo ng Pilipinas. Sinagot naman siya ng retiradong magistrado. Nakatutok si Mav Gonzales. Sa kanyang TV show, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng Di Senador, ba? Oo, di ba? Tapos? Alam mo yun? Mga klip, meron tayong kilalang ganito eh. Meron kang kilalang ganito? Sino? Ikaw? May kilala tayong ganito, di ba? Hilig-hilig sa debate, tapos iba na issue. We! Sige nga, pangalanan mo nga. Wala, takot ka. Takot ka na makasuhan. Na iba na yung issue, gina-justify niya yung issue niya. Parang ito. Di ba? Ang issue ay tungkol doon sa Kalayaan Group of Islands. Doon ako start eh. Yun naman talaga. Pero ngayon, mukhang naiiba na. Paano naiiba? Naiiba na. Bakit naiiba? Instead na magdebate, demandahan na. So anong problema doon? Anong problema? Paano naiba? Paano yun naiba? Sige nga, paano? Okay, didemanda niya ng treason. Okay, tuloy. Dinemanda? Ide-demanda. Kulang ka talaga sa komprehensyon. Senador, dahil ito sa desisyon Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng Senador, dahil ito sa desisyon anya ni Carpio na paliitin Pakinggan nyo mabuti yung news ha. Pakinggan nyo kung meron siyang mairerebat. ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Ito yung mga klip, bakit pag-isa lang? Bakit hindi mo i-discuss yung jurisprudence? Bakit hindi mo i-discuss yun? Abogado ka. Batas with Attorney Clero, hindi chismisan with Attorney Clero. Bakit hindi mo yun i-discuss? Bakit? Kasi doon, pinaliit talaga yung teritoryo. Pinaliit talaga, literal. Alam bang ang Supreme Court Justice na nagdi-decide? Ano daw? Balik natin. Ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Ito yung mga klip, bakit pag-isa lang bang ang Supreme Court Justice na nagdi-decide? Hindi nga, pero siya yung ponente, tanga. Alam mo ba yung kaso na yon? Or hindi? Abogado ka eh. Siya yung ponente, boba. Siya yung ponente. Siya yung nagsulat, literal. Hindi naman isa lang yan. Hindi lang naman isa ang gumagawa ng decision sa Supreme Court. Sabi Alam namin. Pero siya yung ponente. ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuha niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Dagdag ni Marcoleta sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 Pakinggan nyo. o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands. Ang puting bahagi, nakamarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas, na bahagi ng karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pag-asa Island.
Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Bakit hindi isinama yung mga isla na okupado ng mga Pilipino sa ating teritoryo? Oh, dapat i-rebat mo yan, Claire Castro. Gobyerno aniya ng Pilipinas ang nagsumit nito sa tribunal, kasama sina Justice Carpio at Maritime Law Expert Attorney J. Batong Bakal. Oo, kasama. Nag-submit ng mapa. Si Carpio, tsaka si Batong Bakal. Kaya siya ang kakasuhan. Hindi dahil nasa Supreme Court siya. At hindi dahil hindi lang siya yung nagdedesisyon. Una, punente pala siya. Pangalawa, sila pala yung nag-submit. Wala kang may rebut. Lumaki mata mo. Wala. Oh, stick tayo sa issue ha. Yun yung issue. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Giit pa ni Marcoleta, Yan na, yun ang issue. Oh, eto na. hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands, pero kailangan daw ng mapa at Sinabi Hindi talaga teritoryo, pero kailangan talaga ng mapa para may declare mong teritoryo mo. niya yun. Oh, ano sinabi niya doon? Totoo naman sinabi niya. Sinabi talaga niya na yung Kalayaan Island Group wala sa mapa sa teritoryo ng Pilipinas. Anong iba doon? Mga clear. Teka lang nga, nasa wala ako sa gitna. Sa mayan. Yan. Sinabi niya yun. Sinabi niya hindi parte ng EEZ. Hindi naman talaga. Hindi naman talaga part ng EEZ yun. Kasi ang EEZ, 200 nautical miles from the baseline. Hindi talaga, Claire Castro. Nasa labas talaga yun ng EEZ. Pero okupado ng mga Pilipino. Ang kino-question niya, bakit hindi isinama sa mapa ng Pilipinas na isinabmit ni Carpio at ni Batong Bakal? Yun ang tinatanong niya. Bakit hindi nyo sinali? Para masabi natin na sa atin talaga yun. Kasi nasa loob ng EEZ natin yun. Boba! Kaya dapat ipamigay na lang. So ano ba daw ipaglaban natin dun? Anong rebat mo dun sa buong news? Na nagpakita pa ng mapa at kung ano-ano? Wala. Wala. Sinabi niya yun. coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason Ay, ito na. Eto na. Ilalaglag na niya si Tito Soto. Ah. Mm. Eto na. Eto na. Eto na. Abogado si Marcoleta. Oh, abogado ka din. Senator Marcoleta, mga kaya, papailan daw yan ng treason dahil sa pagpayag na paliitin yung parte natin. Oh. Di ba? Sa So, umaagree ka? Na pinaliit talaga. Pinaliit, guys, talaga. Pinaliit talaga. Binasa ko, pinaliit talaga. ating teritoryo. Treason, mga clear. Well, anyway, sinagot ko ito sa briefing natin. Sabi ko, kasi para meron ding ano eh. Isa ding tanga to. Attorney Claire, yung pag-declare ng China bawal sa Hong Kong, Macau, China, yung 16 officials ng KIG admission. Nung admission. KIG is not part of China. Pinagsasasabi nito. Mga bobo talaga tong mga ka-clear. Sino ba yung kakasuhan ng treason? Kaya mo yan. I forgot kung sino yung kakasuhan ng treason. Sabi Wala na, tumatanda na si attorney. ko, hindi pwede treason. Ha? Si Marcoleta din, nabaliktaran lang. Dahil, wala tayo sa actual state of war. Pumunta ka na doon sa sinasabi. Diba? Wala. Hindi siya. Elemento yung dapat yung may actual state of war. Okay? So, ayan, ito, sinagot na siya. Okay, tuloy natin. at coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas. At Alam mo kung bakit sabing every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. Ano daw ang ibig sabihin niyan? Every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. Ano daw yan? Ilalaglag mo si Tito Soto. Ano gusto niya ipamukha dito, mga clear? At Ano daw ang ipapamukha? anong gusto niyang ipamukha dito at nagbanggit siya ng first year? Student pa. Student pa ha? Even first year law student knows this. Okay. Na pagka treason, dapat merong gera. Bakit? Anong ibig sabihin? Ipaliwanag mo na, takal. Ano gusto niyang palabasin dito? In a very subtle way. Po. Pero pang mamaliit ito. Pang mamaliit daw. Pang mamaliit daw. Yung pagsabi niya na kahit yung first year law students ay that treason cannot be committed during peacetime. Pang mamaliit daw. Galing sa bunganga niya yan ha. Paano ba yan tinawag si Marcoleta? Low class? Ano sabi tayo? Nakalimutan ko na. I forgot the word. Pupuntahan natin mamaya. Low Tagal. class?
Okay. Kaya nga. Eh, tinatawanan lang nitong si ano yun Marcoleta lowest rank of lawyers. Lowest rank of lawyers daw. Oh. Diba? Nasaan ba yan? Hanapin nga natin yan. Tagal ni Claire Castro. Hindi tayo nagsasabi ito mga clear Hindi na daw siya yung nagsasabi. Pero sinabi mo nang ibig sabihin yan ay pangmamaliit. Si ano to? Si Justice to. Justice Carpio nagsabi na lowest rank. Okay, kamot ilong. Makita yung video. So anyway, ito na lang. Okay, news. Okay? Ang sabi ni Senator Marcoleta, tama si Justice Carpio na pinaka-lowest si Marcoleta. Yan na, oo. Nag-agree ka. Tama si Justice Carpio na pinaka-lowest si Marcoleta. Ang gagaling ng mga, hindi abogado, no? Basahin ko lang mga clear. Hindi ko na makita yung video, pero pinakita ko na sa YouTube before. Anong tanong doon si Richard Haydarian? Okay, Wow, Richard Haydarian. Ano daw, bayaning Filipino migrant workers. News daw to, para sa kanya, news to. Former Associate Justice Carpio, Senator Marcoleta belongs to the lowest rank of lawyers. Sabi niya, he belongs to the lowest rank. Carpio said, stressing that the senator cannot be considered a legal luminary. Tapos? Carpio tinawag na pinakamababang uri ng abogado si Senator Marcoleta. He belongs to the lowest rank. Yan sabi niya. Well, anyway, ayan. So ngayon, kaya yung sinabi na naman ito, na kahit first year law, hindi pa lawyer, hindi pa bagitong lawyer sabi. First year lawyer, law Sige, tuloy mo. student, kumbaga, nag-start pa lang. Alam to. As ikaw, ang dating, hindi mo alam. Ganun yun. Sa Article 1. Sa pamamaliit pala yun, pag binanggit mo na, kahit yung mga first year law students, alam nila yan Tatayo nga dito kay Tito Soto. Sabi ni Tito Soto, nung pag-iyak niya, it is a sad day for Constitution, sabi niya. It is a sad day for constitutional law students and professors. Ito yung desisyon ng Supreme Court, no? That the Constitution has just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. So, ibig mo ba sabihin, Claire Castro, na itong sinabi ni Vicente Soto III ay pangmamaliit sa Supreme Court? Same logic. The same logic. Na kahit daw, yung mga constitutional law students and professors, malungkot daw na araw ito. Anong ibig sabihin yan? Na para bang minamaliit ni Tito Soto yung Supreme Court? Kasi gumamit din siya constitutional law students, dapat alam din ng ng mga estudyante, di ba? Nakakalungkot daw. Sinali pa niya yung mga estudyante. Ang masaklap dito, yung nagsasabi na si Senator Marcoleta, siya yung pinakamababang uri ng abogado. Supreme Court Justice. Dating Supreme Court Justice. Ang masakit, kay Tito Soto, minaliit niya yung Supreme Court na hindi man lang siya abogado, na nag-aral sa Wambol University. Huwag mo namang ilaglag yung mga kakampi mo, Claire Castro. Wala na namang laman nitong live na to. Propaganda na naman. Ito namang tatanga-tangang mga ka-clear. Paniwalang paniwala. Wala namang laman Ang issue, Claire Castro, di ba sabi mo na yung Kalayaan Island Group ay wala sa ECC. Yun ang sabi ni Senator Marcoleta. Ang tanong lang dyan, simple. Nasa loob ba talaga o hindi? Simple lang naman yun Yung sinasabi nila na yung sinasabi ni Congressman Senator Marcoleta na desisyon ng Supreme Court na ang ponente ay si dating Chief Justice Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na siya ang nagsulat. Pinaliit talaga. Pinaliit, guys. Hanapin nyo na lang yun. Basahin nyo, talagang pinaliit. Pwede nating i-discuss yun sa pag hindi ako busy. Meron akong nakitang post na ang ganda, napakaganda ng pagkakasalarawan kung paano lumiit yung teritoryo natin at kung paano lumiit yung control natin sa mga dumadaan dyan sa West Philippine Sea na maging dyan sa palibot ng Kalayaan Island Group.